Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, andito pa rin po tayo sa pagpapatuloy po ng ating faith-fueled family in the series of Fuel for Peace. Okay? Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa atin hong paghahanda sa banal na salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dear God, we come to you this morning, Lord, and we humbly bow down before you. Whatever sin you see from us right now, humihingi ho kami ng kapakumbabaan at pagpapatawad galing sa inyo, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na linisin mo kami at alisin mo po sa amin anuman ang mga gambala, anumang mga worries sa aming isip so that we can focus fully on you. Sa mga sandaling ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng understanding, eyes that see your truth, ears that hear your voice, at tulungan mo po kami, Panginoon, na mai-apply namin anuman po ang aming pag-aaralan at maririnig ngayong umagang ito. Nang sa gayon, Panginoon, we can grow closer to you. We can live accordingly to your will alone, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, at samahan mo po kami. At patuloy kaming nagpapasalamat for your living word that gives life, that gives hope, and that gives strength on our daily lives. Kaya, Panginoon, maghari nawa sa amin ang inyo pong kalwalhatian, ang inyo pong kabanalan, at ang inyo pong karunungan. Ang lahat pong ito ay itinatagubilin at inihiling namin in the name of our Savior Jesus Christ, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Last week po, pinagpatuloy po natin yung pag-aaral ng mga literal na bagay that are actually stopping the peace in the family. At siyam na po dito yung na-discuss natin last week. And these are to stop talking too much, to stop criticizing, to stop hurting with words, to stop nagging, to stop asking too many questions, to stop disrespecting people's privacy, to stop talking back, stop talking down, and to stop shouting. Those are literal paalala na pwede ho nating magamit nang sa gayon hindi po tayo makalimot at magkaagaw po ng kapayapaan sa ating pamilya. And this morning po, meron pa rin isa sa mga bagay that is actually stopping peace in the family, and it is to stop replaying old woes. Mga kapatid, tigilan na po sana natin yung hukayan ng bangkay ng mga nakaraan. Yung bang mga dating sama ng loob, tuwing nagkikita na lang tayo, inaalala na lamang po natin ito ng paulit-ulit. Alam niyo po kasi, para po kasing bangkay ng nakaraan na, siyempre, pag bangkay na, alam naman natin kung ano yung karakteristik ng bangkay. Amen? Ng katawan, na agnas na po yun. At kung ang ugali po natin, mahilig tayong mag-replay ng nakaraan, di parang hinuhukay po natin siya sa libingan at pinipilit po natin siyang palakarin nang sa gayon makitang muli. Ganun ho kapangit ang analogy ng isang replaying old woes. Ang sabi nga po sa Philippians 3:13, "But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead." Alam niyo po, kung meron akong ginagawa, ayan po yung sabi doon, yan yung nililimot ko na yung nakaraan kasi tapos na eh. So bakit ko pagagalitin ulit ang sarili ko? Bakit ko pagagalitin ulit ang mga katabi ko at mga kausap ko o ang pamilya ko? Ano ang kakauwian ng sasabihin ko? Dahil kapag ginagawa ko ito, parang pabalik-balik na lang pong ginagalit ko yung sarili ko. At kapag ginagawa po natin yan, sino po ba yung malulugi, mga kapatid? Diba? Una, nagagalit yung kapwa natin, but eventually, tayo po yun. Diba? Kasi ang galit, it's like an acid. It destroys its container first before destroying its purpose. So, why do we need to do the blaming game? We should be wise and therefore stop blaming.
Alam na namin yan Brad. Opo, alam na po natin. Ang problema, parang nagagawa pa din natin Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, paalala ang gamot sa mga taong nakakalimot. Tama na po yung tuusan. Tama na po yung sumbatan, mga kapatid. Lalo na po kung naisumbat nyo na minsan. Kasi po, pag naisumbat nyo na, parang ang dating po nun, bayad na. Kaya kapag isinumbat nyo uli, ano pong logic nun? Kayo na yung may utang, kayo na yung may atraso, kasi paulit-ulit nyo yung ginagawa. So, tigilan na po sana natin yung mga ganitong ugali. Alam nyo po, hindi po natin ito kaya on our own. Kasi, syempre, isa sa mga pinakamahirap na pigilan, emosyon. Yung bang to step or to stop replaying old woes, kung hindi natin panghahawakan at hindi natin gagamitin para sa ating mga buhay yung mga natututunan nating salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po ng mga ganitong paalala, ng mga ganitong pag-aaral. At dapat po sana, hindi lang po tayo basta nakakarinig, sana po tinatablan din po tayo. Amen? Hindi po yung papasok lang sa kanang tenga tapos lalabas po sa kaliwa. Ang iba po kasi sa atin, iginigit pa rin natin minsan yung mga katigasan po ng mga ulo natin. At kung ganun po yung gagawin natin, baliwala pa rin po yung lahat ng mga aral na ating magagawa. Kumbaga, paano kang tatanggap kung nire-reject mo na? Diba? Kumbaga sa isang sponge, punong-puno ka, so hindi ka makakapag-absorb dahil ikaw ay punong-puno. Ano po? So we should absorb and then move forward. What else? Ano pa po? We should stop provoking. Mga kapatid, we should stop provoking, lalong-lalo na kung yung involved yung mga family members, yung bang pilit nating pinuprovoke to show their ugly side. Kung meron hong numero unong mapanukso sa buhay ng isang tao, alam niyo ba kung sino? Siguro, pwede namin sabihin, alos ka-level niya si Taning. Kasi si Taning po, mapanukso. Sino po yung mahilig mambuli tsaka manukso sa inyo? Kadalasan, kapamilya nyo rin. Yung pinakapangit na mga salita, yung mga gross na salita, di ba? Ang ganda-ganda ng itsura mo, tapos tatawagin kang, hoy, bakekang, magugas ka nga ng plato. Di ba? Kaya pong sabi dito sa Proverbs 15:1, a kind answer suits angry feeling, but a harsh word stirs them up. Pag daw po mabait, banayad, at mapagpakumbaba ang ating sagot, kahit galit man yung taong ating kausap, definitely huhupa po ang galit. Amen? Kasi kadalasan, kapag galit yung ating kausap, ano po yung nangyayari sa atin? Mas galit po tayo. Di po tayo nagpapatalo. At alam naman po natin kung gano'n yung gagawin natin, division po yun, conflict. At yun po yung goal ni Satan. Lalong-lalo na sa pamilya. Di ba last week, sinabi natin, stop the shouting. Kasi shouting doesn't change the value or the meaning of the sentences. Alright? So, ang goal po ni Jesus Christ is to unite the family. So, bilang Kristiyano, ang goal din po natin dapat palagi is pagkakasundo-sundo. Hindi po division at hindi po pakikipag-away. Pwede nating sabihin, ay, Brad, kaya naman ganun yung tawag ko sa kanya kasi lambing ko lang yun Pero wag naman sana palagi. At kung pwedeng lalambingin mo, kayong dalawa lang. Hindi yung sa harapan ng ibang tao, tatawagin mo siya na ganun yung tawag mong pangalan sa kanya. Diba? Ganda-ganda ng kapatid mong babae, ang puti-puti. Diba? Tapos, nung nakita mo sa May Plaza, tinawag mo, hoy, bokyo! Kamo! Diba? So, parang medyo offending po. Minsan tayo mismo yung nagkukos at nagpuprovoke para maggalit at sumama yung loob ng ating mahal sa buhay. So bakit ka magsasalita ng mga bagay na magpapagulo at magbibigay ng kapayapaan? Bakit ka magsasalita ng mga bagay na makasasakit instead ng mga salitang makakapagpalakas?
Lalong-lalo na po kung tayo ay magulang. Naalala ko po tuloy yung kwento about Thomas Edison and his mother. Kilala niyo po si Thomas Edison? Madali ho siyang makita kasi lalong-lalo na pag madilim. Si Thomas Edison po yung nag-imbento ng ilaw, ng bukilya, ng incandescent lamp. Ano po? At ang kwento daw po, isang araw, umuwi po itong si Thomas Edison from school nung bata siya. Tapos nang umuwi po siya, may dala-dala po siyang papel na nakatupi na para bang may nakasulat para sa kanyang ina. Ang sabi ho ng teacher niya, bigay mo to sa mother mo, sa mami mo. Siguraduhin mong mababasa niya. So, kaya ang sinabi po ni Thomas Edison, Mami, sabi ni teacher, para daw po sa inyo tong sulat na to. So, ang ginawa po ni Mami, binasa ni Mami. Binasa ng Mami ni Tomas ang nakasulat. At pagkatapos niya pong mabasa yung sulat, alam niyo kung anong nangyari? Hindi ho napigilan ng Mami ni Tomas na tumulo yung luha at umiyak. Kaya po nag-alala ngayon si Tomas at tinanong niya po agad yung kanyang Mami. Mami, ano ba yung nakasulat doon sa letter? So nagpunas po ng luha ngayon si Mami. So ang ginawa ni Mami, binasa niya po ito ng malakas at ang pagkakabasa niya po parang ganito sa wikang Ingles. Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. Sa Tagalog ho, ang inyong anak ay isang henyo. Ang paaralang ito ay napakaliit para sa kanya at walang sapat na mahusay na mga guro para sanayin siya. Mangyari po sana ay kayo na mismo ang magturo sa kanya. Kaya yun po yung ginawa ng Mami ni Tomas. Tinuruhan niya po sa bahay, nag-homeschooling po sila, kung saan devotedly, with dedication, ginawa po nila yon faithfully. At ayon po sa kwento, pagkaraan po ng maraming taon, siyempre, hindi po natin mapipigilan, dumating po yung pagkakataong pumanaw at namatay na po yung mami ni Thomas Edison. Na kung saan, during that time, si Thomas Edison po ay considered ng one of the world's greatest inventors. Ano po? At syempre, dahil pumanaw na po yung kanyang ina, malamang nag-aasikaso tong si Thomas Edison ng mga papeles. At syempre, buklat siya ng buklat ng mga pinaglagyan ng mga gamit. Nang biglang hindi sinasadya, may nakita po siyang isang pamilyar na papel na nakatupi kasama ng ibang gamit ng mga nanay niya. At nung nakita niya po yung papel, very familiar po sa kanya yung papel na to kasi bigla niya pong naalala, ito yung papel na binigay ng teacher niya para sa mami niya. So binuksan niya po ito ngayon at binasa at nagulat po siya dahil ganito po mismo yung nakasulat sa letter. Your son is mentally ill. We won't let him come to school anymore. Ang iyong anak ay may sakit sa pag-iisip. Hindi na namin siya papayagang pumasok sa school ulit. Now, alam na po natin kung ano yung dahilan kung bakit umiyak yung kanyang mami. At sa mga sandali pong iyon, napagtanto po ni Edison yung ginawa nung kanyang mami. Na bagamat nagsinungaling siya sa nakasulat nun, nang dahil po sa salita ng kanyang mami, si Thomas Alva Edison na isang common na makulit na bata ay naging isang genius inventor of the century sa pamamagitan po ng salita ng kanyang mami. At dito po kitang-kita nating malinaw that the words of the reckless pierce like sword, but the tongue of the wise brings healing. Can you imagine, mga kapatid, what might have happened to Thomas Edison if his mother had read to him the reckless and hurtful words written by his teacher? For sure, hindi niya po maiimbento yung light bulb.
yung mga ilaw ng bumbilya, kasama na pati yung iba't ibang mga contributions niya sa society. So salamat sa Diyos para sa karunungan at matalinong salita na ginamit ng kanyang ina para sa kanya. Na i-redirect niya ang konteksto kung saan sa halip na mawalan ng pag-asa yung kanyang anak, lumago ang kanyang anak sa kanyang buong potensyal ng dahil sa kanyang salita. Sana po mga kapatid, isa puso po natin yung mensahe nito at ugaliin natin to use our words for healing and not for hurting. Lalong-lalo na if you are a parent, what do you say to your children? If you're a teacher, what do you say to your student? Especially the ones that are not really performing well presently. What do you say about your parents if you are a children? To your family, to your boss, to your subordinates, to your leaders, to your colleagues, to your friends, to your classmates, or even to your followers. What do you say? What are the words that comes out from your mouth? Is it an healing word? Or is it an hurting word? Kasi po, just as a hurtful words can cause uncontrolled damage for life, so can wise words positively affect a person. So mga kapatid, may the words of you use today change a life for the better. Kaya po sana maging matalino po tayo sa pagsasalita. Let us stop arousing people to anger. Let us stop arousing people to envy. Huwag nyo silang pinuprovoke. Huwag nyo silang tinutukso, binubuyo. Alam nyo nang pwedeng magalit sila, magkamali sila, maburyong sila, maasar sila. Diba? Palagi nyo sinusumbong sa mamit daddy nyo, si mapagpatol, nananakit. Paano hindi mananakit? Pinuprovoke mo. Marami po sa atin, hindi po natin napapansin, mapang-inggit po tayo, mga kapatid. Mapang-provoke po tayo. Kasi alam niyo po ba, yan yung isa sa mga attitude na ini-steer ni social media. Yung mahilig tayong mag-flex. Ang matindi nga ngayon, kumisan hindi na nga totoo yung pineplex natin. Scripted na. Mas matindi pa po ngayon, 2025. Hindi lang scripted, hindi lang directorized, kundi AI'd na. Yung bang kaya mo nang pakinisin ng gusto yung mukha, kaya mo nang patangusin yung ilong, kaya mo nang paliitin yung pisngi, pahabahin yung buhok. There's nothing wrong with that kung para sa'yo lang naman at gusto mo lang makita kung ano yung itsura mo pag gumanda ka. Wala akong masama doon. But when you flex it, when you flaunt it, you're already trying to provoke. Am I right, mga kapatid? Minsan, akala natin, ang pineplex natin, yung blessing ng Panginoon, nung pala hindi. Binibida-bida na natin yung ating mga sarili para tayong si Jollibee. Pabida-bida. Okay? So let us stop provoking people. Lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kasi wala na hong masasarap pa kung hindi yung mabuhay ng tahimik. Yung tahimik lang yung buhay mo. Lalong-lalo na when it comes to family relationship where emotion runs strong and words cut deep. Kaya importanteng every time na bubukas ang ating bibig, our mouths can bring calmness and not conflicts. Kaya ang key po dito to practice emotional maturity is humility and spiritual sensitivity. At mangyayari lamang po yan kung sabi nga dito sa Galatians 5:26, let us not become conceited. Huwag tayong maging mayabang, provoking one another. Mahilig tayong manginggit and being one another. Kasi ito pong verse na to, it comes right after Paul have listed the fruit of the Holy Spirit. Amen?
Nasa Galatians 5:22 to 23 po yan. What are the fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At pagkatapos niya pong sabihin yun po yung sinabi niya, huwag kang magpuprovoke. Doon niya po tinapos yung chapter na yon by providing a warning to the believers not to destroy the unity that the Spirit produces through pride and rivalry. Kasi po, ang pride, it leads to conflict. Envy, it leads to discontentment. Pero po yung humility at yung love, it leads to peace. Amen? So paalala po ni Paul, it reminds us that those who truly walk in the Spirit should reflect Christ-like character and not competition, but compassion. Not jealousy, but joy. So mga kapatid, let us also stop talking in a harmful way. Pakatandaan po natin that, kagaya na sinabi natin kanina, words can heal or can destroy. Kaya, pakapiliin po nating mabuti yung mga salita that can bring life at yung mga salita that can bring pain or cause pain. Words that speak with love and not harm. Diba? Kung nabalitaan po natin few days ago, nakakalungkot po yung nangyari kay Kuya Kim Atienza. Dahil yung kanyang anak, meron hong mental sickness. At yung mental sickness po, talagang sickness talaga. Hindi po yun kabaliwan, kung hindi isa po yung karamdaman na pinagdadaanan ng kaisipan. At kung tayong mga tao, wala tayong pag-iingat sa ating mga pagsasalita, para na rin ho tayong umahawak ng kutsilyo at sumasaksak ng kapwa-tao natin, lalong-lalo na kung hindi nyo alam na meron palang mental struggle yung taong kinakausap nyo. Kaya sana po, maging maingat po tayo mga kapatid. Makaligtas man tayo sa batas ng tao, na tayo yung naging cause ng kamatayan ng tao, pero sa Diyos, hindi po tayo makakaligtas. One of the greatest miracle God had given us is the power of freedom. At dito po, madalas umaabuso po tayo sa kapangyarihan ng bibig. Kaya sana po maging maingat po tayo. Pakatandaan po natin that words can heal or destroy. At kailangan ho nating pakapiliin yung ating mga salita. Kasi po, the people we love most actually, they deserve the gentlest speech. Ibig sabihin, yung mga taong mahal natin sa buhay, kung merong pinakabanayan, pinakamabait, at pinaka-gentle na way ng pagsasalita, dapat sinasabi at binibigkas po natin yon sa mahal natin sa buhay. May nag-amen, kaso parang baligtad ang nangyayari sa ating panahon. Pag pamilya mo, okay lang na balahura ka ng magsalita. Ay, okay lang, kapatid ko naman yan eh. Ay, okay lang, anak ko naman yan eh. Nakakalimutan natin that the person close to us deserve the most gentlest words that we can say. Amen? Amen, mga kapatid. So, kailangan ho nating isanitize at kailangan ho nating bantayan yung ating mga lengguwahe. At wala hong pwedeng gumawa niyan kundi sino? Tayo. Kung minsan, pinoproblema natin yung reaksyon ng iba eh. Pinoproblema natin yung ugali ng iba.
Actually ho, pag inisip nyo, hindi nyo ho problema yun. Kasi those things are beyond your control. The only thing, or the things that you can control are actually on you. Lalong-lalo na yung bibig nyo. Baka kasi kayo yung trigger. Kayo yung kumakaskas para magliyabang kanyang ulo. Ay, ba't ganun naman yung si sister, nagmumura? Paano hindi nagmumura? Sinasagad ng asawa. Ba't naman ganun si brother ganito, ganyan, ganun? Di ba? Tayo, sa halip na ipag-pray natin, kung minsan, minamarites pa natin eh. Sa halip na nakakatulong tayo, minsan, alam na po natin to mga kapatid, kasi matatanda na po tayo. Amen? Marami na po tayong pinagdaanan. In fact, baka ho mas magaling pa kayong magsalita pag binigay ko ho sa inyo itong microphone para ho pag-usapan natin to. Ang point lang dito, bakit parang baligtad? Bakit parang pagpamilya, wala tayong kontrol ng bibig? Pero pag taong nasa, ay, good morning po, magandang hapon po. Ay, kamusta po kayo? Ay, halos di ka makabasag ng pinggan pagka bait mo. Pero pag alis ng ibang tao, yung mga mahal mo sa buhay na matagal mo nang kasama, na kasama mo sa hirap at ginhawa, ito na. Lahat ng pinaka-grandest words that can come out from your mouth. Discouraging. Lalong-lalo na yung mga discouraging words. Sobrang-sobra pong nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na sa ating mga apo, sa ating mga anak. Kaya pakalimiin at pakabantayan ho natin mabuti yung ating mga sinasabi. Sabi nga sa awit 1:1, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join sneering at God. Ibig lang sabihin ito, hindi lang yung pagbabantay ng inyong mga sariling salita, kung hindi, pag may narinig kayong ibang tao na nagsasabi ng hindi maganda, huwag na kayong chismis-chismis pa doon or makimarites. Sa maayos na pamamaraan, rebuke niya, sabihin niyo, siguro ipag-pray na lang natin siya. Kasi kapag nakikita nilang maayos kang tao, usually, every time bumubukas yung bibig mo, nagmamarka sa kanila eh. Amen? Majority of the people nowadays, they don't read the Bible. Because the Bible they read is your life. You are the only Bible that people read. So we need to make sure, mahirap man, we need to make sure that we live accordingly to what God has planned for us. And we can only do that if we will consistently and faithfully place ourselves in the presence of God. Sisimulan mo yung araw mo sa Panginoon, mananalangin ka, sa lahat ng bagay mo, nananalangin ka. At dahil mahilig kang manalangin, darating ka sa point na maghahanap ka ng kalakasan at matatagpuan mo yun sa salita ng Panginoon. At dahil palaging ganun ang ginagawa mo, nag-uumapaw sa'yo yung presensya ng Panginoon. Hindi mo napipigilan, every time bumubukas ang bibig mo, salita ng kalakasan, yun ang gagaling dito. Kasi pinagpapala ng Panginoon, amen. Pinagpapala kasi ng Panginoon, sabi dito sa Psalm 1:1, pinagpapala ng Panginoon ang hindi nakikinig sa mga masasamang pananalita at sa mga salita ng mga kasalanan. So mga kapatid, to really achieve peace, paano nga ba talaga ma-achieve ang peace? We can achieve peace if we really know Jesus Christ. For when you know Jesus, you will know peace. Because know Jesus means know peace. So again, know Jesus and you will know peace. Because know Jesus means know peace. Ganyan lang po kadali
yung formula ng kapayapaan, mga kapatid. Sinisimulan mo sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Sinisimulan mo sa Kanya. Amen? Ang peace po kasi, it doesn't come from the absence of the problems, but it comes from the presence of the Lord. It comes from the presence of Jesus Christ in our lives. So if you know Him in your heart, you will always find rest. Dahil if you don't, peace basically will always be out of reach. So pakatandaan po natin, mga kapatid, that a peaceful family reflects Christ to the world. Kaya ang sabi sa Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God." Yung mga tahanan pong puno ng kapayapaan, it becomes a testimony to their neighbors and to their friends. Ang mga tao, nai-inspire po sila sa mga pamilyang namumuhay sa love and harmony. Hindi ho sa salapi, hindi ho sa sasakyan, hindi ho sa ganda ng bahay, kundi ho nasa ganda ng relasyon ng isang pamilya. At hindi ho natin kayang iuwi ang Panginoong Hesus sa ating pamilya kung tayo mismo hindi ho natin ito baon sa ating mga puso, mga kapatid. Because peace really begins with Jesus Christ. And it can only be sustained through humility and through prayer. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mga paalala. Let your peace rules in our hearts at mag-umapaw po ito even in our homes. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, anuman po ang nasa aming puso na hindi ho ka nakakais-nais, tanggalin mo po ito, lalong-lalo na po tanggalin mo po yung anger sa amin, yung pride sa amin, yung bitterness sa amin. Nang sa gayon, matuto po kaming maging mapagpatawad just like you, Lord. Matuto po kaming maging mapagmahal just like you, Lord. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, tulungan mo po kaming maging malinis na sisidlan ng iyong kabutihan, sisidlan ng iyong pag-aaruga, sisidlan ng iyong pag-aalaga, sisidlan ng pagpapasigla at pagpapalakas, Panginoon, saan man kami magpunta, lalong-lalo na po sa loob ng aming pamilya, Panginoon, kami nawa ang pag-ugatan at pagsimulan ng pag-ibig at manifestation ng iyong kapangyarihan sa aming pamilya, Panginoon. At hindi ho mangyayari to, Lord, kung hindi mo po pupunuin ang aming mga puso. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, inihahandog po namin sa inyong muli ang aming mga puso at inirirenew po namin, Panginoon, ang aming pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoon. Sapagkat ang pakikipagrelasyon namin sa inyo, hindi lamang ito kapakinabangan ng aming mga sarili, kundi kapakinabangan din ito ng aming mga mahal sa buhay. Kaya Panginoon, hayaan mo pong ang aming mga puso ay maging bukal ng kalakasan, bukal ng kagalakan at pagkakaisa, bukal ng pag-ibig, Panginoon. At hayaan mo pong mapalapit sa iyo ang aming mga puso sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Hayaan mo pong maranasan po namin ang pagkakaisa at pag-iibigan sa loob ng pamilya, sa pamamagitan mo at sa tulong mo. May our family be a light of peace to others. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inaangkin po namin ang iyong pagtugon. At patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong mga paalala sa aming mga buhay. Ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pagsamba. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.